Sa ibang balita, unilateral exercises ng mga sangay ng Armed Forces of the Philippines umarangkada na at bukod sa usapin ng seguridad, kabilang sa mga tututukan dito ay ang paglaban din sa mga maling impormasyon. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita live. Angelique, 3,000 sundalo ang lalahok sa Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagit Pa o Dagat, Langit at Lupa. Formal na itong nagbukas ngayong araw na pinangunahan mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa sentro ang iba't ibang pagsasanay sa pagprotekta ng ating teritoryo na tatagal ang 2 linggo at gagawin sa area ng Western at Northern Command. Ang AJEX Dagit Pa ngayong taon ay ika-8 beses ng gagawin at unilateral exercise sa iba't ibang sangay ng AFP. Lalahok din dito ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police kung saan pinasasama rin ni Browner ang mga reservists ng AFP. Magiging bahagi rin sa mga pagsasanay ang information war fighting dahil mahalaga ang strategic communications sa totoong senaryo at paglaban sa maling impormasyon o fake news. It could turn the tide of the war, no? Katulad niya, for example, sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo ng mga gera, talagang very strong yung kanilang information warfare, no? Ganyan din nangyari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan, na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake news. So we have to counter that. Sa bahagi naman ng West Philippine Sea, kabilang sa gagawing pagsasanay ay island seizure, amphibious counter-landing at air defense. Handa naman ang AFP kung may gawing aksyon ang mga asset ng China. They have a front seat to the exercise. Manonood sila. Yes, and we don't mind. This is not aimed at anybody. This is purposely conducted to improve our combat readiness and to guarantee that our joint forces are fully competent and proficient to carry out their mandate. Angelique, hindi rin makaka-apekto sa isasagawang pagsasanay ang deployment ngayon ng karamihan ng military assets para sa humanitarian assistance and disaster response sa mga hinagupit ng bagyo. Yung C-295 aircraft naman ng Air Force ay repairable na. At kung matatandaan nga, Angelique, may karga itong relief supplies at nakaranas ng aberya pagkalapag sa Basco Airport sa Batanes. Na ito sa gilid ng airport para maituloy na yung operasyon at distribusyon ng pagdadala ng mga karagdagang relief items sa probinsya. At Angelique, dito sa Camp Aguinaldo ay naka-half-mast yung watawat ng Pilipinas kaugnayan ng pambansang araw ng pagluluksa na idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Angelique. Yes, so Patrick, dito sa West Philippine Sea, patuloy na nagmamasid ang mga China vessels dyan, yung kanilang Coast Guard at militia, sa kabila ng pagkakaroon natin ng exercise dyan sa West Philippine Sea? Angelique, magsisimula pa lang yung exercise sa ilalim ng AJEX Dagit Pa ngayong araw. Pero kung ano man yung maging aksyon nga ng mga barko ng China, kapag isasagawa na doon yung bahagi ng exercise sa bahagi ng West Philippine Sea, ay handa naman ang AFP. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.